Good morning, church! Ayan, good morning din po sa mga kasama natin online. Sige po, let's appreciate our worship team. Sobrang na-bless po tayo. Amen po. Isa nga pong palakpak para sa Lord. And of course, ganun din naman po, let's appreciate Ate Anna Lee for such an aspiring testimony. Indeed mo, napakabuti ng Lord sa buhay na. Okay? And grabe po, no? Ang bilis ng araw. Sunday na naman. Tama ba? Alright, sino dito, masasabi niyang sobrang busy ng buong linggo niya? Sige po, taas ng kamay. And maybe masasabi mo, buti na lang. Sinustain tayo ng Lord. Amen po. Alright, kaya naman, wag na natin itong patagalin. Okay, alam ko nga excited ka. Kung excited ka, tatayo ka ngayon. Come on, tatayo po tayo sa Lord and we will pray. Let's pray right now. Father God in heaven, we thank you. We thank you, Lord, isang nakakapagod na isang buong linggo, but still we're here, we're still standing. It's because of your grace. It's because of your mercy. Lord, we thank you. We acknowledge, Panginoon, oo, pagod, pero Lord, ang pahinga namin ay ang presensya mo. Ang pahinga namin ay ang pakikinig ng salita mo. Kaya, Panginoon, magigising na gising kami ngayon because we wanna learn. Because we want to grow with our relationship and you. So God, patuloy na mamuna ka sa amin, encourage mo kami, correct mo kami, at baguhin kami ng salita mo sa umagang ito. We thank you in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede ka nang maupo. Ayan. So this month po, ang series po natin ay patungkol sa mga parables. Ayan, grabe. Ito pong parable ay mga kinuwento ni Jesus na kung tutusin, napakasimple. Tama po ba? Okay? Napakasimple, ordinary, pero meron palang heavenly meaning na may treasure palang nakatago. Tama po? Alright? Ang mga parables, alam niyo po ba, isa po sa rason kung bakit nagpipreach si Jesus in a form of a story, ayun ay dahil madalas po, yung mga taong pinapatungkulan niya ay kaharap niya mismo. Okay? So para hindi direct, dinadaan niya ngayon sa kwento. In this way, nakakapagkwento siya ng mga heavenly truths about the kingdom of God. At sa umagang ito, itong parable na pag-uusapan natin, alam niyo po ba ay kinuwento ni Jesus harap-harapan dun sa mga taong gusto niyang paringgan. Okay? So our title today will be The Parable of the Guests. So, sabihin nyo nga po, guest. Ayan, bisita. Hindi po bisita ha, bisita. Okay? So, Luke 14 verse 1, sabi dito, one Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched. Remember, during this time, kaliwat kanang pangtatrap na po ang ginagawa ng mga Pharisees para kay Jesus. Alright? At alam niyo po kung bakit, kasi gustong-gusto na po nilang ituloy ang pagpapapatay sa Kanya. And maybe you would say, itong si Jesus naman ang hanap gulo. Kasi nakita natin, saan daw kumain ng dinner? Sa bahay, nung may balak sa Kanya, ipapatay siya. Tama mo ba? Hello? Alam naman na walang magandang pakay ang mga yan, hindi na lang tinanggihan nung inalok. Hello? Pero alam niyo po ba, ang totoo pwede niya namang gawin eh. Right? But you know what? Alam niyo po bang, napakadami pong magagandang kwento at aral ang mapupulot natin dahil ang sipag-sipag ni Jesus makipagdiskusyon. Alright? And today, ang parable na pag-uusapan natin ay parable na ikinuwento ni Jesus sa mga kasama niya sa dinner table sa bahay ng isang prominent Pharisee na ito. Sino pong excited? Imagine mo, nasa bahay sila ng isang napakagandang bahay, tapos nasa isang hapag sila, tapos ngayon, nagkikwento si Jesus. Okay? So verse 7, and he began speaking a parable to, kanino daw? To the invited guest when he noticed how they had been picking out, okay, the places of honor at the table. Balikan natin kanina yung verse 1. Sabi mo kanina, dito sa verse 1, okay, sige, okay lang pakibalik. Sa dinner table po, masusing pinagmamasdan. Sino?
si Jesus. In-invite ka, pero tinitingnan ka naman. I wonder po, ano kaya ina-observe nila kay Jesus? Sine-check ba kung marunong mag-chopstick? Tinitingnan ba kung maingay ba ito gumamit ng spoon and fork? O kaya naman tinitingnan, may tunog kaya ito pag humihigop ng sabaw? Regardless kung ano pong ina-observe nila kay Jesus, alam niyo po, nakita ko dito. Sige po, pa-next ako ng verse. Alright? Akala nila they are closely watching Jesus. Ang hindi nila alam, sila ang closely watched by Jesus. Okay? Ang hindi nila alam, masusing ino-obserbahan pala din sila ni Jesus. Ang tanong, ano bang na-observe ni Jesus? Na-observe niya na tila itong mga invited guests na kasama niya sa dinner ay hindi basta-basta umuupo. Hello? Talagang namimili sila ng pwesto eh. Tama, pagpasok niya, saan kaya maganda? Okay? Alright, namimili. Okay? Na-find out niyang tila, pihikan pala itong mga ito sa seating arrangement. Sino yung ganyan? Eh, dito kasi ako sanay eh. Okay? Ayan. So, kung may ganun man po ba sa church, pasensya na po. May usher po tayo. Sila po ang masusunod. Okay? Alright? So, ngayon, ganito. From this observation, nung nakita niya, teka, bakit ganun sila kapihikan sa seating arrangement? Mula dun sa na-observe ni Jesus, alam mo ginawa niya? Nagkaroon siya ngayon ng isang kwento. Magkikwento ngayon si Jesus ng napakagandang parable, isang napakagandang advice na ikakatameme ng mga kasama niya sa table. So, do you want to continue? Sige po, let's continue reading. Sabi po sa verse 8, when you were invited, ito na yung kwento, okay? When you were invited by someone to a wedding feast, okay, do not take the place of honor. Ano ulit yung nakita niya? Pagkakita niya lahat, nagsiupo sa place of honor. So ngayon, ganito. Nakita niya lahat, na doon nagsiupo, tapos ang kwento niya, pag kayo naimbitahan sa kasalan, huwag naman umupo sa place of honor. So ngayon, hello? Naintindihan niyo po? Harap-harapan. Kwento lang to, huwag kang ma-open. Nagkikwento lang, okay? So ngayon, ganito. Sabi niya, do not take the place of honor, for someone more distinguished than you may have been invited by Him. So verse 9 sabi nito, when you were invited, go and recline at the last place. Pag naimbitahan daw, huwag daw sa place of honor, dapat daw sa dulo kung kinakailangan. So that, ganito. Okay? Pag may dumating, alright, when He invited you, you both will come and say to you, give your place to this man, and then in this grace, you proceed to occupy the last place. Ganito, halimbawa, hindi naman ikaw VIP, feeling VIP ka, umupo ka dito, tapos nung dumating yung totoong VIP, ay, miss, hindi ikaw dyan, alis. Sa kahihiyan mo, sabi dito, in your disgrace, ang gagawin mo, punta ka na lang sa dulo. Tama, are you still with me? Okay, verse 10, but when you were invited, go and recline, saan daw? At the last place. So that, when the one who was invited you comes, he may say to you, friend, hindi ka dyan. O parang nasa dulo, hindi ka dyan. Move up here. Move up higher. Then you will have honor in the sight of all who are at the table with you. Magkakasama na kayo, sasabihin, uy, hindi ka. Ando na lahat. Ay, hindi ka dyan, dito ka. Kitang-kita ng tao kung paano ka iaangat. Hello? At sabi ng Bible, verse 11, for everyone who exalts himself will be humble, and he who humbles himself will be exalted. Ulitin ko, kapag ikaw na-invite sa isang kasalan, huwag kang umupo sa pang-VIP. Dapat low-key lang. Sa dulo ko umupo. Okay? In this way, ang nag-invite sa'yo mismo ang magsasabing, friend, hindi ka para dyan. Dito ka, VIP seat. Hello? Tuloy pa natin. Okay? So ngayon, sino yung una niyang pinaringgan? Yung mga guests. Ayan. So ngayon, mag-iiba yung focus ng camera. Hindi na lang yung guest, kundi pati mismo kung sino yung nag-invite sa kanya. Okay, are you ready? Verse 12, sabi dito, and he also went to say to the one who had invited them. Sabi niya, ikaw naman na Pharisee, itong sasabihin ko sa iyo. Kwento lang to kwento lang. Sabi niya, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends. Sino yung mga nandun? Mga friends.
Sabi niyo, huwag ka mag-invite ng mga kaibigan mo. So ngayon, naiintindihan niyo po? Alright, so sabi niya dito, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors. Otherwise, of course, they might invite you also in return and that will be your repayment. Siyempre, sino yung ganyan? Imbitahin natin yun kasi alam mo, pag nag-debut yun, may regalo din tayo makukuha. Parang gano'n may kapalit naman Alright? Binibigyan mo yung kapitbahay mo. Okay? Kasi alam mo, mas masarap pag nagbigay. Okay? Alright, so verse 13, but when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Grabe, bakit tao? Wala na nga ako matatanggap doon. Bakit tao? Okay? Since they do not have the means to repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sabi niya, kung ikaw magpapa-dinner party, wag na yung friends and relatives mo ang i-invite mo. Invite the poor, the blind, at yung mga taong imposibleng makapagbalik sa'yo. Alam mo bakit? Kasi ganun sa kaharian ng Diyos. Ang nagpapakataas ay ibinababa, at yung mga nagbibigay kahit sa mga hindi kayang magbalik, tatanggap ng reward sa muling pagkabuhay. Napakaganda po ng parable. Tama po. Actually, marinig mo pa lang yung parable, uwian na. Kitang-kita na agad natin na napakaganda ng matututunan natin. Amen ba? Alright, but you know what? Dahil ang hugot po ng parable ay may naging observation si Jesus sa dinner table nila, lumalabas na itong kwento ay hindi lang simple. Okay? At ngayong umaga, pag-uusapan po natin dalawang bagay na in-expose ni Jesus using this parable. So what are the two things that the parable, that this parable exposes? Handa ka na? Okay. So number one, humans have natural inclination to choose honor over service. Ang tao, ang natural na gusto niyan talaga, piliin yung honor kesa ang paglilingkod. Piliin yung palakpak kesa ang maglingkod. Piliin yung recognition kesa ang maglingkod. Let me share with you na in the Greco-Roman world, ang mga banquets po, or mga dinner parties, ay actually, they are not, hindi talaga siya para lang pag, may birthday, may kasal, Hindi lang siya for celebration purposes. They are actually rituals related to social status. Sa panahon po nila, ang kainan, hindi lang basta kainan. Doon po magkakaalaman kung upper class, ay, middle class yan, ay, poor, lower class. Hindi na yun. Doon mismo sa pagkainan, magkakaalaman. Kung sa atin, malalaman mo agad, nag-sharon, nako, alam mo na, siya. Tama ha, sa panahon nila, alam niyo po, hindi sa dala nilang pagkain pag-uwi. Wala mo nagsasharon dati. Okay? Kundi sa magiging arrangement nila dun sa table. To give you a more context, allow me to show you a picture of triclinium. Ayan, ito po yung triclinium. Ganyan yung table nila. Medyo parang mga nakadapa sila. Okay? Tapos yun yung U-shape po yung table nila. Ang tawag ay triclinium. Ang triclinium ay binubuo ng 3 couches. Kung saan sila nakadapa, mga couch yan. 1, 2, 3. Okay, pa U-shape po yung table nila. Ayan po ang typical na setup ng mga dinner table nung time nila. Naka-U-shape. At sa mismong setup na ito, malalaman, sino dyan ang low class? Sino dyan ang high class? Gusto nyo malaman? Sige pa, next slide ako. Ganito po yung dyan. Yung nandito kanina, alright, yung your blue po, okay lang pa-zoom akong konti. Yung blue po dyan, yun yung upuan ng host family. Okay? So, kung halimbawa, dun sa kwento ni Jesus, probably nandyan siya banda. Yung nag-invite sa kanya. Tama. Dun sa green, yung nandito sa may center, yan po ay upuan ng mga high status guests. Kay high status guests, kaya pala sila namimili. Tama. Kasi label nila yung nakadikit pag umupo ka doon. Hindi tayo dito first come, first serve. Sa panahon nila, hindi ganon. Okay? Tapos dito naman sa side na to, yung black po, ayan po yung tinatawag, alright,
na low status guest. Kaya naintindihan niyo po, ang table setup nila dati, triclinium, pa U-shape. Dito, sino nga? Yung sa blue, yung host. Sige po, may exam ako mamaya. Ano po yung blue? Yung host. Sino po yung sa green? High status guest. Sino po yung nandito sa black? Low status guest. Saan ka dyan uupo ngayon? Diyan magkakaalaman. Pagpasok mo, hindi pwedeng malalaman nila. Tama? Sobra tayo kung maka-outfit check, pero walang pera yan. Kaya tama, pero dito, magkakaalaman. Mari, baka naman pwede ako dun sa high status guest, nakakaya naman kayo amiga. Tama, ganun eh. Alright, sige, pag-usapan natin, alam niyo po ba, na hindi lang po per couch, malalaman yung status, per seating arrangement. So kung halimbawa, sa low status, yung black, 3 na nga kayo doon, ikaw pa pinakamababa. Ganon, so magkakaalaman. Sige po, next slide ako. Tingnan natin ano ba yung seating arrangement. Ganito. Sige po, papalaki ako. Ano po ulit yung nandito sa, yung sa Lectus Amos, ano po yung nandyan? Sino? Host. Ayan, very good. Mga host. So kung nga yung Pharisee probably nakaupo dyan sa number 1. Okay? Dyan sa number 1. Alright. So ano po yung nandun sa Lectus Medius? High status. So dyan ka upo, probably. Ito yung pwesto nila. Yung number 1, yun yung pinakamataas, pero hindi siya pinakamataas. Yung number 3 po dyan, yung pinakamataas. Yung katabi ni host. Pinakadikit ka eh. Tama, gets nyo? Ano po dyan sa Lectus Medius yung pinakamataas? Number? Pinakamababa. Pero pwede na din. 1. Tama. Sa low naman tayo, sa Lectus sa kabila po. Ayan, sino dyan? Ang pinakamataas. Okay, tama. Ang pinakamababa. Ayan. So, ayan po yung sinasabi sa kanina na verse 1. Okay lang, pakibalik ako doon. Verse 7. Sabi niya, he noticed how they had been picking out the places of honor. Kung baga ganito. Alright, pagdating niya may naka-occupy niya sa number 3, anong uupuan niya? Imbis na 1, baba yun. Pupunta siya kayo sa 2. Gets nyo? Pakibalik nga ako dun sa picture para na-visualize nyo. Alright, sige, lakihan mo ng konti. Ayan. So, halimbawa, sa pinaka-high status, pag may dumating na 3, anong susunod na number na uupuan mo kung ikaw yan? 2. Kaya sabi, teka, parang namimili. I see the pattern. Namimili itong mga to ng uupuan. Tama, na low status, yun na lang ang available, kaso mo number 2 yung may naka-occupy, saan ka ngayon upo? Hindi ka pupunta ngayon sa 1. Masyadong mababa yun. Kaya nga ako nagpunta kasi social climber ako eh. Tama, ganun eh. Kaya ako nandito para makita nila ako, outfit siya. So ay pupunta siya sa 3. Hello, naiintindihan niyo po? And I wanna tell you, you're sitting lower means that someone else sits higher. I think nasa PowerPoint ko yan. At sa sistema po nila na ganito, you're placed at the table, okay? And your value suffers when more and more distinguished guests arrive. So ngayon, paano na kung napakahaba ng couch? 1 to 10. Anong number ang huling mapupuno? Number 1. Tama. Kasi, teka lang, pag umupo ako sa 2, naku, ang baba ko pala. Ang daming nakaungo sa akin. Parang ganon. Naiintindihan niyo pa po ako? Alright, no wonder. Kaya pala takot na takot silang maubusan ng upuan. Kasi, alright, gusto nila yung may higher value na seat. Kasi doon din nakasalalay yung value nila bilang isang tao. And alam niyo po, itong culture na ito, kung tutusin, well, dapat naman talaga, walang paki si Jesus. Greco-Roman culture ito. Ano pong ina-expect natin sa isang Greco-Roman world? Maraming Diyos, walang kinikilalang isang Diyos. Of course, ang nilang kultura ay self-promoting and honor culture. Tama. Yun ang tatangkilikin nila. Kaso alam niyo po ba why Jesus has to talk about this? Dahil nakakalungkot po sa dinami-rami ng mga taong pwedeng mahook, maengganyo at bumabor sa ganitong bulok na sistema. Alam niyo po bang, survey says, nag-top 1 lang naman ang mga Pharisees, mga experts of the law. They are practicing this kind of culture. Sila na dapat magturo ng humility,
Sila na dapat magturo na, hey, your value doesn't, your social status doesn't define you. Sila na dapat magturo noon. Sila pa ang number 1 na tumatangkilik. Sabi po ng Bible, Matthew 23, sabi dyan, they love the chief place at the banquets. So kanina dun sa high status, anong number ang inuupuan ng mga Pharisee? Number 3. Automatic na yan ha, pagpasok niya, walang pwesto dyan ako. Pharisees, they are teachers of the law, pero ang yayabang. Mga feeling entitled, mga elite, influential, mayaman, pero mayayabang. And sadly, this is true even to us today. Mapagkatiwalaan lang tayo ni Lord ng konti, ang yabang na agad. Kapag usapin ay paglilingkod, pipilitin pa. Pero kapag usapang honor, appreciation, naku, magtatampo yan pag hindi mo naalala. Hello? We are too obsessed with honor na kukonti lang ang obsessed sa service. Can you imagine? Sa tingin niyo po ngayon, ilan tayo? Siguro 100, tama. Lagi tayong ganito yung number Pero alam mo, pansinin mo, isang pirasong kalat, magkakaalaman. May pupulot ba? Sinipa pa. Ayun na, punta sa likod. Sinipa ulit, punta sa rack, sinipa. Ilan tayo? 100, 150. Bakit? Hindi ba bagay yung mamahalin nating damit para pumulot ng isang kalat sa tahanan ng Diyos? Hindi ba paglilingkod yun? Alam naman natin may basurahan sa likod. But, hindi yan para sa akin. I come here to be entertained. I don't serve. Hello? Hindi na niyo po ako. Isa pong may tuturing na paglilingkod ang mga maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Simpleng pagpasok, yung mga usher, ngiting-ngiti na. Ikaw, trabaho naman nila yun. Hello? Hello? Ito pa, simpleng good morning sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sino ba yan? Sino ba yan? Ba't kakausapin yan? Si Lord ang pinunta ko. Come on! Hello, hindi mo alam. Your simple gesture is already a service to other people in need. Okay? Church, pausuhin natin to. Okay lang bang itian mo yung katabi mo, sabihin mo, andyan ka pala. Come on, sabihin mo. Pero masaya akong nakita ka. Amen. Amen. Hello, are you with me? Tama, dapat dito talaga pinakamaingay Pari, ano mo ba? Kwento na ng kwento, tuloy-tuloy na. Okay? Dapat dito yon. Tama po, naintindihan niyo po ako. Alright? So ulitin ko, pausuhin natin yun. Pagkadating mo, kunwari magkakasama tayo sa bahay. Kumusta ka naman? Akala mo ano mo pangalan nun? Ang haba na ng usapan, di ba nakilala? Okay na yun. Alright, naintindihan mo. Okay, this is church. This is family. Dapat nagbabatian tayo. Alam mo kasi, service mo na yun sa tao Hindi mo alam, wala palang nakikinig dun sa bahay. Tapos eventually may nakikinig sa kanya, service mo na yun. Okay? Huwag po sana we are too obsessed with honor. Minaliit na natin ang paglilingkod. Kaya nga po, this parable is not simply about the teaching of Jesus regarding proper table manners. Hindi lang po ito patungkol doon. This is more than that. Jesus is saying sa kaharian ng Diyos, hindi honor culture, kundi serving culture. Sa kaharian ng Diyos, ang bida, hindi yung mga may title, kundi yung may mga towel. Ang greatest, hindi yung may mga 7 digits, kundi yung mga servants. Hello? You know what? In the kingdom of God, service is more important than status. Kaya sabi niya, do not seek places of honor. Ang hanapin mo, saan ka pwedeng maglingkod. At dahil hindi magmamatter ang status mo sa kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus, well, go ahead. Choose the lowest seats. Hello? Habang ang iba nagkakandara pa sa paghahanap ng paraan kung paano makakaangat sa iba at kung paano makakayabang, ikaw na follower ni Jesus. Ikaw na tagalangit. Ikaw na may Diyos. Go and choose the lowest seats. Hindi mo kailangan gayahin ang galaw ng iba. Kung makikipag-unahan ka lang din naman,
makipag-unahan ka na sa dulo. Pagsanahan. No, sabi po sa Matthew 20:26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Kapatid, gusto kong malaman mo na iba ka. Alright? Kita ni Lord ang greatness na pwedeng lumabas sa iyo, pero lalabas yan the moment na magpadulo ka. The moment na mag-serve ka. Bakit ka makipag-unahan sa dulo? Kasi alam mong, aanin mo ang mataas na pagtingin ng tao kung mababa ka naman sa paningin ni Lord. If you wanna be great, serve. Church, let me challenge you. Mas gustuhin mong maging mababa sa tingin ng tao, pero mataas sa paningin ng Lord. Okay yan sa akin. Yan, gusto ko. No, serve, ng serve. Hindi mo kailangan antayin ng spotlight bago mo galingan. Galingan mo mag-serve, naka-spotlight ka kay Jesus. Hello, alam niyo po sabi ni Richard Hayes, in the eschatological kingdom of God, the last will be the first, and the first last. Therefore, those who are Jesus followers should begin already to assume roles of lowliness. Lumalabas na ganito, iba po sa kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang, pag-practicean na natin. Serve. Alright? Choose service and honor will follow. Nag-serve ka, tapos walang naka-appreciate sa'yo. Nagpakumbaba ka, tapos tinawanan ka lang ng tao. It's okay! Hindi ka talo. Honor will follow you. Si Jesus mismo magsasabi, nasa dulo ka. Halika, dito ka sa tabi ko. Makikita ng lahat ng mga private moments of serving mo sa Lord. Sa harap mismo ng napakarami, i-honor ka ni Lord. Kapatid, alam mo ba walang sayang? Sabi sa verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Magpakababa, alright, maglingkod, may tiyak na reward mula sa Diyos. Sa parable na ito, ina-expose ni Lord ang natural tendency ng tao na mas gusto ng honor kaysa ang paglilingkod kapalit ng pagsisecure ng social status. Tama ba? At sa same na parable, may ni-review naman si Lord na dapat pala ang hinahabol ng tao, kung anong dapat pinagtatrabahuan ng tao, hindi honor, kundi service. Church, let me tell you this, walang reward sa paghahabol sa honor. Ang totoong may reward sa Lord, ang mga nagsiserve. One day, service will be rewarded, not show and status. Hello, kaya nga sabi niyo, pinakadakila sa akin, naglilingkod. Ahanin ko yung pera mo kung di ka mautusan. Ahanin ko yung talino mo kung di ka naman willing. Anong gagawin ko dyan? I want you to serve and I will reward you greatly. Hello? Okay? So I hope you're getting my point. Alright, number 2 na po tayo. Ano po yung in-expose ng parable number 2? Humans have natural inclination to forfeit purpose over privileges. Natural sa tao, imbis na yakapin, hawakan ng purpose, ipagpapalit para sa privileges. Alam niyo po ba, the meal table and the throwing of banquets were arena within which people negotiated and competed for social status. Ganito, ang go ng tao, umangat yung social standing niya. So ang gagawin niya ngayon, yung mga i-invite na, yung magpapataas ng status niya. Invite ko yung mga mayayaman para sabihin nila, uy, alam mo, galing dito si Mayor. Uy, iba yung bahay namin, dito kumain si Mayor. Pinapataas nila ng pinapataas yung social standing nila. Dahil ang meal table ay isang refleksyon ng status ng tao, ginaganap ang meal table para ma-secure ang social standing or para mas tumaas ng tumaas. And ito po actually ginawa ng Pharisee. Bakit niya in-invite si Jesus? Para wala lang? Well, ang totoo, famous po si Jesus during that time. So ginawa niya, angat ngayon. Uy, hindi, kaiba ako. Napapunta ko lang naman yung hinahangaan ng rabbi sa bahay namin. Hello? Lumalabas na naging isang politika ang meal table. They are making allies to strengthen their influence and power. No wonder
tuwing may kainan, sila ulit. Kasi, sila lang ang magkaka-level. Hello? Dito magme-make sense. Kaya pala, Gigi sila sa kay Jesus. Kaya pala, windang na windang sila. Isang matindi at mahusay na rabbi, kumakain kasama ang mga tax collectors and sinners. Hello? Remember, during that time, your value is closely attached to people na ini-invite mo sa kainan. No wonder. Okay? They would not even attempt to invite the poor. Ba't ko invite yan? Baka sabihin pa ng mga amiga ko, ay, may friend ka pa lang, bulag. Ayaw nila yun. Okay? Kasi para sa kanila, it's not a good investment. Wala kang maasahang return. Of course, walang babalik sa'yo. Tama po. And you know what? Consistently giving gifts and invitation to the wrong people, ito po yung culture nila, might be an even, riskier course of action. Bakit? Ang mangyayari pag nabalitaan nila na nagpapunta ka sa bahay mo ng mga may hirap, ng mga may sakit, it will offend and disassociate you from the people with social power. Sa culture nila, pag nalaman ng amiga mo na you throw party to beggars, anytime pwede nilang ilayo ang sarili nila kasi ikakababa din ng status nila. Hello? Yes, tama. Cancel culture. Shame culture. Hello? Nakakalungkot isipin, these Pharisees are making their own kingdom na sila lang. At ayon sa observation ni Jesus, mukhang wala talaga silang balak na mag-include ng iba sa circle nila. They are teachers of the law. They are supposed to be connecting to people so that they can bring these people to God. Pero ginawa nila, dahil masyado ng madaming privilege kapag angat ka. Okay, ang dami nilang nakakuhang honor. Sadly, mas pinili nilang iwanan yung purpose nila para sa privileges. Alam niyo po, this is true even today. Maraming tao nakalimot na sa purpose. Hindi dahil huminto ng mag-aral at kilalanin si Lord, kundi huminto ng umabot ng tao. Alam mo, wag naman sanang dumating ka sa point na kakaingat mo sa privileges mo, personality mo, sa title mo, totally makalimutan at ma-abandon mo ang totoong purpose ng buhay mo. Kasi to be honest, hindi yan biblical. Kasi even si Jesus, He eats with the tax collectors and sinners. Not minding, ano ba magiging reputation ko? In fact, ang dami niyang nawalang followers dahil inis na inis doon sa gesture na. Pero, who cares? God loves people. Sana mas may care tayo sa tao kaysa sa sasabihin ng tao sa atin. Iba po sa kaharian ng Diyos. Ano pong sabi sa verse 12? When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. Pero ang gagawin mo, that when you give a reception, invite mo yung mga poor, mga crippled, mga lame, mga blind. Kasi hindi yan kayang magbayad sa'yo eh. Si Lord ang magbabayad. Let me tell you this, walang saysay ang pagkikip ng privileges kung sa ginagawa mo ay pinagpapalit mo na pala ang totoong purpose ng buhay mo. Church, hindi ko po alam ang kwento nyo, okay? Hindi ko po alam ano nangyari before. Hindi ko po alam ang current situation nyo. Pero if dumating ka na sa point na sinara mo na ang buhay mo para sa ibang tao, thinking na, tayo na lang. Kami na lang. Let me tell you this. Forget about your social standing. Go ahead. Forget about your social status. Serve again. Connect again and reach for more people again. Ang purpose mo ay umabot ng tao, magdala ng tao sa Diyos. Hindi yung kayo-kayo na lang. Hindi pwedeng tayo-tayo na lang. Church, alam ko, every Sunday punong-puno na tayo. Well, praise God. Alright, at saka nakabuo na tayo ng pamilyang turingang praise God. But let me tell you this, hindi pwedeng tayo-tayo na lang. Kasi ang totoo na hindi pa tayo marami compared sa mga kaibigan, kapamilya na nasa labas na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Hindi pwedeng matapos ang pag-abot sa tao o
Huwag kang pumayag na tuluyan mong hindi malakaran ang purpose mo. Kasi lagi mong iniisip, kasi ganito ako, kasi ito yung marireceive ko, kasi naman dati nga hello, ganito po sa kaya ng Diyos. Una palagi ang purpose, tsaka susunod ang privileges. Ang sabi ni Jesus, yung promise niya, and you will be blessed, since they do not have means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Alam mo yun po, ang totoong blessed, yung mga taong nilakaran yung purpose. Ang mga totoong blessed, yung mga taong kay Lord umasa, hindi sa tao mismo. Ang totoong blessed, yung mga taong minahal ang pag-abot sa tao kahit na to the point na walang bumabalik sa kanila. They don't mind, basta magawa nila yung purpose nila. Church, let me tell you this, kung nasaan ka man ngayon, avenue mo yan para umabot ng tao. Teacher ka, student ka, CEO, manager, employer, missionary, lahat ng title na meron ka ngayon, nilagay ka dyan ni Lord para gawin mo yung purpose mo. Huwag kang pumayag na kayo na lang. Yung mga life groups, huwag kayong pumayag na tayo na lang. Meet new people again. Hello? Connect again, serve again. Gusto kong malaman mo na every time ginagawa mo yung purpose mo, hindi ka lugi. Every time na umaabot ka ng tao, napapasaya mo ang Diyos. Let me challenge you. Galingan mo lalo sa pagbibigay sa mga taong hindi kayang magbalik. Tanungin mo kung bakit. Kasi expertise ni Lord ang pagbabalik ng sobra-sobra sa mga nagbigay sa mga tao hindi kayang magbalik. Choose purpose and let God guarantee privileges. Hello? Napakaganda po ng parable na ito dahil in-expose nito ang dalawang common natural inclinations ng tao. Number one, ang piliin ang pansariling honor at ang ipagpalit ang purpose para sa pansariling kagustuhan. Honestly, we can relate to the Pharisees. Wala po tayong pinagkaiba sa kanila. We have natural inclination to choose honor over service. Naturingang may Diyos, pero ang hanap honor, tapos tamad mag-serve. We have natural inclination to perfect purpose over privileges. Porkit pinabura ni Lord ng konti, masyado nang lumangoy sa privileges, nakalimutan na ang purpose. Hello, are you still with me? You know what? After nating marinig ito, ano yung dalawang bagay na dapat nating gawin simula ngayon? Number one, serve with humility. Ulitin ko, serve with humility. Alam mo, nakita ko, iba talagang galaw ang ina-expect ni Lord sa mga taong nagsasabing may Diyos sila. At madalas ang expectation ni Lord kapag may Diyos, dapat servan. At dapat hindi lang basta naglilingkod, serving with humility. Lumalabas na ganito, ang taong totoong may Diyos, kahit saan mo ilagay, kahit hindi mo i-monitor, lalabas naturally ang pagiging servant, ang pagiging humble. Ang isang kabataan na may Diyos, natural na lalabas ang kasipagan, ang pagpapakumbaba, alright, even ang pagsunod sa magulang at pagiging magal. It will come natural. Ang isang tatay, nanay na may Diyos, mangunguna yan sa bahay, sa pagsiserve with humility. Ang isang employee, kahit walang boss, gagalingan yan sa pagsiserve. Ang isang minister, teachable yan, moldable yan, humble yan. Alam mo kung bakit? Kasi malinaw na sa kaharian ng Diyos, hindi usapin ang honor, ang usapin ay service. Hello? Malinaw na sa kaharian ng Diyos, mas lamang ang pagod sa kakaserve. Hello? Kaya naman, kung may paglalaanan ka ng buhay mo, lakas mo, talino mo, kay Lord mo ibigay. Ipang-serve mo yan kay Lord. Hello? Let me challenge you, church, imbes na makipag-unahan ka to gain honor from people, makipag-unahan ka sa pagsiserve kay Lord. Unahin mong upuan ang pinakamababang pwesto. Ito pong church ay bahay ito ni Lord. Kahit hindi ka naka-assign, nakita mo may kalat-pulot na. Okay, alam niyo po ba, naisip ko lang, kung lahat tayo ililigpit yung upuan bago umalis, ang bilis ng maligpit. Di eh. Parang kumain sa restaurant, no?
Yung kalat sa ilalim, nandun pa. Are you expecting a crew to clean this place? We're all servants of God. Hello? Are you getting my point? Bakit ni Lord? Wala dito special treatment. Come on. Kahit saan ka mapunta, you can be a blessing. Alright? Yung katabi mong ngitian mo na yung palagi. Trabahan natin, ngitian ko to kasi baka mamay walang humingiti dito. It will be my service to them. Okay, make fellowship. Hindi pwedeng tayo na lang. Hello? Show humility. In the same way sa lahat ng mga may ministers, wag lang mag-serve ng may passion at galing. Serve with humility as well. Alam niyo po ba, sa karya ng Diyos, listen, walang CEO, walang manager, walang boss, wala din pastor, wala din coach, walang ministry head, lahat tayo servant. Kaya naman mag-self-entitled. Lahat tayo nakatayo lang dahil sa grace ni Lord. Serve, ng serve, ng serve, ng serve. Serve God well. Serve others. Serve with humility. Hello, ano po yung number 1? Pakibasa? Serve with humility. Sabihin mo, magsiserve na ako. Ako talaga yun eh. Alright, sige po. Number 2, reach out to more people. Ang kalakaran po ng mundo, tayo-tayo lang. Ang mga hindi namin ka-level, hindi namin dapat sinasali. Tama po. Pero alam mo ba, sa karya ng Diyos, ang mga hindi mo ka-level, abutin mo! Hindi man yan magbalik sa'yo, si Lord ang bahala sa'yo. Ang buhay mo hindi pwedeng lagyan ng bakod para sa ibang tao. You don't need to be obsessed in maintaining social status. Ang dapat mas aligaga ka ay gawin ang purpose mo. Hello? And that is to reach more people and bring them to Jesus. Can you imagine kung lahat tayo magdadala ng one new friend every Sunday? Wow, we need expansion. Come on! Are you getting my wow, we need expansion, Lord. Bless us more. I am reaching more people and I'm gonna bring them to Jesus. Tama? Yun dapat yung goal natin. Kung yun ang thinking mo, bawat satellite yung sabog. Tama, we need expansion everywhere. Come on! Lord, I'm gonna bring this man. Hello, dapat yun ang goal natin. Reach out to more people. Hello, baka mamaya ang nanay mo, hindi mo pa na-share. Passionate ma. May teka lang nga. Ha? Hello, reach them by being humble. Okay? Alright, the kingdom is not a place for us to compete or promote ourselves. Instead, we need to be humble. Okay? Ibaba ang sarili para mas umabot ng marami. Mas umabot ng marami. Mas umabot ng marami. Alam niyo po ba ang rason bakit may sense of urgency tayo sa pag-preach at pag-reach out ng tao? Kasi ang totoo hindi natin alam eh. We will never know. Either bigla silang mamatay or biglang bumalik si Jesus. Ang tanong, handa na ba sila? For sure. Okay? Sure na ba makakasama natin yung sa langit? Kasi may second service na doon. Hello? Okay? Yung mga ministers, kailangan doon 8 a.m. daw, no? Okay? Alright, tanong, if those people na hindi mo na reach out, sure na ba yan? Na makakasama natin yan? Hello? Reach out to more people. Huwag tayong mapagod, umabot. Oo, masakit magmahal. Ganun talaga. Pero mas masakit ang pain of regrets. Yung tatay mong may tampo ka, please lang, puntahan mo na ha. Yung kapitbahay mo, ang tagal mo nang hindi iniimik, kausapin mo na. Yung kaibigan mo, kinakagalitan mo, magpatawaran na kayo. Miski yung kapatiran dito po, may samaan ng loob, yakapin mo, at sabihin mo, kinakalimutan ko na yung nangyari. You know what, church? If sinasabi mo sa isip mo na, it's too early to reach out to more people, let me tell you this. One day, ang bubulaga sa'yo, huli na. It's too late. Wala pong too early. Mas madalas, it's too late. Hello? Alam mo bang Jesus is coming soon? Ang tanong, ready ka na ba? Ready na ba yung pamilya mo, yung kamag-anak mo? Kasi kung hindi pa, church, dapat sa oras na ito, ang iyak ng puso mo, Lord, give me one more
Isa pa, Lord. Lord, aabot ako ng tao. Hindi ko na para isara yung buhay ko. Gagawin ko yung purpose ko. No, church, serve with humility. And don't forget to do your purpose. Reach out to more people. Tapos na po ako. Layo po sa kaharian ng Diyos, serving muna bago honor. Tama po. Hindi ko po alam kung ano ang inaabot mo, anong pinagdaanan mo, at ilang luha na ang ibinuhos mo para sa paglilingkod. Hindi ko po alam kung gaano nakalaki yung sakripisyo mo para sa pamilya mo. Hindi ko rin alam kung ano yung mga bagay na nagawa mo para sa mga taong mahal mo. Hindi ko rin alam kung ganong pagkadurog ng puso na ang naranasan mo para sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Pero alam mo, let me tell you this, church, walang sayang. Walang sayang. Bawat pag-iyak, bawat paghihirap, bawat sacrifices, bawat pagpapaubaya, bawat pagpupuyat, bawat pagod, walang sayang. Alam mo kung bakit? Kasi kung nasa season ka ng serving ngayon, tiyak, ang sunod niyan, honor mula sa Lord. Tiyak one day, makikita ka ni Lord at sasabihin niya, anak, hindi ka dito. Dito ka sa unahan. May honor one day sa presence ni Lord. Actually, kahit nga ngayon, pwede na natin maranasan yan. Alam mo yan. Yung serving mo in private, yung walang nakakakitang pag-iyak, gagawin ni Lord, i-honor ka niya in public. Tama? Yung pagpapagal mo in private, ipagmamalaki ka ni Lord in public. Ulitin ko. Alright, walang sayang. Walang sayang. Kita ni Lord lahat. Kaya church, serve, nag-serve, 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 nag-serve. Sa bahay, sa pamilya, o kaya sa eskwelahan, even dito, serve, nag-serve, 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 nag-serve. Bakit? Honor one day. Hindi man ngayon, makakaasa ka one day. Pangalawa po, sa kaharian ng Diyos, purpose muna bago privilege. Hindi ko alam kung sa anong paraan kayo nasaktan. Maybe may iba niloko, pinagtulungan, napagbintangan, napagkaisa. Maybe, hindi ko alam kung ganong laking investment na ang ginawa mo para sa tao. Tapos sa huli, ang sinukli sa'yo, pagiging ungrateful, pagiging walang yaa. But let me tell you this, your purpose is more than your pain. Your purpose is more than your pain. Your purpose is more important than your pain. Your purpose is more important than your pain. At dahil ang purpose mo ay nakadikit sa pag-abot sa tao, matutunan mo rin sana ulit ang magmahal. Do not give up on people. Umabot ka ulit, kumonekta ka ulit. Hindi mo man matanggap ang nararapat na sukli mula sa kanila. It's okay. Si Lord ang magbabalik sa'yo ng sobra-sobra. Tapos na po ako. Okay lang ba sa oras na ito? I want you to close your eyes. I want you to close your eyes right now. And talk to God. Usapin mo si Lord sa oras na ito. You know what, church? God is here in the midst of us. If you can feel His presence, okay lang tumayo ka sa oras na ito. To acknowledge ka na, I feel you. I know you are here. I feel you, Jesus. I feel your presence right now. Come on, just close your eyes right now. Make room for Jesus. God is here right now. Yes, Jesus, we make room for you. Come on, you may open your eyes now. Think of this, your prayer right now. Yes, humility needs to surrender. Serving needs to
mag-surrender. This is my surrender. Sa mga ilang nakaupo pa, you may stand up right now as a sign of saying, God, Lord, gusto kong mag-make room para sa'yo. Gusto kong mag-serve sa'yo. Gusto kong tumodo sa'yo. Whatever you want to. Come on, say it to God right now. Make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Make room for you. Make it your prayer right now. Tell them, Lord, we are making room for you. You know what, kanina nung nag-start ako mag-preach, one word ang in-emphasize ko. Ayun yung salitang notice. Notice. Meaning may na-observe, may napansin, may nakita. May na-notice si Jesus, kaya nakupo siya ng parable of the guest. At alam mo bang, itong kwentong ito ay isang kwento ni Lord para sa mga tulad mo na nagsiserve pero walang nakakapansin. Para sa'yo na nasa dulo palagi, madalas makalimutan at hindi ma-recognize. And you know what? This is God's word for you. He noticed. God noticed. Kita ni Lord ang iyak, ang serving, ang sacrifices. Kita niya ang lahat. And it's okay na di kita ng marami. Solo kita ni Lord. It will be noticed. And it will be honored by God. It will be noticed. And it will be honored by God. You know what, this parable is also for those people na napagod na kumonekta sa tao pero patuloy na kumukonekta sa mga tao. Ang heartbeat ay souls at pagdadala ng tao sa paanan ni Lord. God's word for you, He noticed. God noticed. Kita ni Lord ang bawat efforts mo. Kita niya rin ang rejections. Kita niya yung pain mo. And it's okay na hindi ka appreciated, hindi ka acknowledged. So long kita ni Lord, it will be greatly rewarded. You know what, sa mga nanay, kita ni Lord lahat. Sacrifices mo, kita niya ang serving mo, kita niya ang selflessness mo, kita niya ang pagmamahal mo para sa pamilya mo, kita niya ang iyak walang sayang. Sa mga tatay, kita niya ang bawat pagpapagal para sa pamilya, kita niya ang pagpupursige, kita niya ang puso mo para sa mga mahal mo, kita ni Lord at walang sayang. At maging sa mga anak at kabataan, kita ni Lord ang paglilingkod mo, ang pagsunod, at pagpapakumbaba mo. Hindi ka man palagi makita ng tao, pero kita ka ni Lord.
at walang sayang. You know what? Our God is a God that notices. May nakita siya at may paki siya. Hindi sa background mo, hindi sa nangyari sa'yo, hindi sa nakaraan mo, pero nakatingin siya sa puso mo. And this is the God we wait for. This is the God we look forward to becoming soon. Hindi ko pa alam, maybe may mga new friends tayo dito. May mga new friends tayo, but you know what? God is saying to you right now, make room for me and I will change you. Make room for me and I will bless you. Come on, right now, pwede ka magsumo kay Jesus. Pwede mo sabihin, Lord, baguhin mo ako. Baguhin mo ako. I want to make room for you, Jesus. Before I end, I want to minister to people right now na nasa hopeless situation. Maybe may problem in the family or may struggle financially. I don't know. God sees you. And if this is you, you may raise up your hand right now. Come on, I will pray for you. If you're that person, you know what? God sees you. And He says, don't get tired of serving. The season of honoring will come. Lord, kita mo ang mga nagtataas ng kamay, maaaring pagod, maaaring may pinagdadaanan, o maaaring may iba na hindi nauunawaan ang pagsubok na kanilang kinakaharap. Pero Lord, sa oras na ito, I speak life. I speak restoration. I speak strength. I speak hope. And I pray, Lord, dumaling sa mga buhay nila, sa mga puso nila, ibabangon mo sila in Jesus' name. And right now, Lord, you are giving them fresh life right now in Jesus' name. Lord, may passion ulit, may lalabas na joy sa kanilang paglilingkod. And also, to those ministers na napagod na burn out, or even yung mga nasa dry season right now, if you are having struggle right now, okay lang ba you will raise up your hand right now? Taas mo kamay mo. Come on. I don't know your problem. Pwedeng spirituality, leadership, or discipleship. But I want to tell you this. God is about to pour out fresh anointing. Fresh anointing. New wine. Ini-stretch ka for more. Not the season of disqualifying your call, but the refining season of your calling. So right now, receive. Sinasabi ni Lord sa'yo, I called you, and I am not changing my mind. I'm still calling you to serve me until the end. Fresh anointing will follow right now. In Jesus' name, I rebuke disqualification. Yung thoughts na hindi ka para sa Lord. Sa oras na ito, binibigyan ka ni Lord ng bagong pananaw sa paglilingkod mo. Anak, hindi kita dinidisqualify. I am refining you. I am refining you because I want to see my face on your face. I want to see my life in your life. Ikaw ang nauna. Kasi gusto kitang magamit para sa iba. Lastly, if you are in this room na na-disconnect ka sa tao, you know what? We still have time. God wants restoration. Connect again. Love again. I'll give you time right now. This is the best time to release forgiveness. Before it's too late. Bago pa mahuli, you tell the person you love that you love them, that you appreciate them. Come on. Right now, I want you to go to that person.
God is impressing to you, I want to hug this person. I want to pray for this person. I want to release forgiveness to this person. I want to appreciate this person. Come on, right now. I want you to go to those people. Come on, I'll give you time. I'll give you time right now. Release forgiveness. Tell them that you love them. Even mga mentee, mga mentor. If there's an issue to solve, let this be your first step to restoration. God is here. God is moving. Pray for that person. Come on. Pray. Pray for that person. This is such a beautiful moment with God. Lord, before it's too late, we want to make room for Jesus in our life. Lord, we make room for you today. Thank you so much, God. Lord, we're breaking division right now in the name of Jesus. And we're praying for unity. May mga kapatiran kami na nag-struggle pero hindi namin aapakan at iiwanan. Ibabangon namin sila. Sabay-sabay kaming magpapatuloy sa iyo. May mga panahon ng kainan, pero Lord, hindi kami para mas ibababa ang isa't isa, kundi magpapalakasan kami. Lord, walang pangunahan. You are calling us to unite as a church. We rebuke division in the name of Jesus. And I pray, God, that all of us will be connected in so many ways, that we will be intertwined, that no conflict or disagreement can break us. This is God, buong pamilya ng Life Giver Binyan, even sa loob ng mga satellites, core leaders, mga coaches, full-timers, even ministers. Lord, unite us with one accord that cannot be broken. Bless us. Okay lang ba right now, itataas mo ang kamay mo, magpapasalamat sa Lord. Thank you, Jesus. Lord, we thank you. We thank you for visiting us again, for changing us again, and for leading us to restoring our family and friends. Lord, it's no longer too early, nor too late. We will always give our best, God, to do our purpose and to serve well. Salamat po, Panginoon. Kawal pasalamatan mo ang Diyos right now. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, God. In Jesus' name, amen.